Hello, beautiful business-minded people. So, anak, ito ba ang dialogue natin? Eto, nagtatanong na naman ako pag-umpisa natin. Sinasabi ba natin na kumikita naman ako, Mami N, sa negosyo, pero bakit parang hindi lumalaki ang pera ko? Naku, ang dami pong nagtatanong sa akin yan. Tapos may mga nagsasabi pa na gusto kong mag-invest, Mami N, pero wala akong oras. Busy na busy ako sa business at wala akong time na mag-aral o matuto or mag-invest mismo, no? Tapos meron din, ang dami-dami ring mga nai-scam. Sabi nila sa akin, Mami N, na-scam po ako dati, kaya ayoko na. Hindi na po ako magtitiwala sa investing. Now, how many times have we heard those words from hardworking business owners like you? Diba? Tinitingnan ba natin yung mga successful entrepreneurs at iniisip natin, ako siguro swerte lang sila sa pera. Pero hindi natin alam na may investment system pala sila na gumagana kahit busy sila. So, what if I told you that growing your money does not have to mean quitting your business, spending hours in front of a screen, or risking everything on a guess? Yan. And what if it only takes 1 hour per week? Kaya today, anak, let's discover together yung grow your business in just 1 hour per week, stock investing for busy business owners. So ngayon, para sa mga nanonood, konting intro. So I am Mami Negosyo. I've been a business owner for more than 40 years, Naging Chowking franchisee ako for 18 years, STI college licensee for 28 years, plus iba-iba pang mga negosyo. Di ko na i-mention. So ngayong retired na ako, I'm a mentor helping entrepreneurs para palakihin yung kanilang negosyo ng mas madali at mas mabilis. So kung meron pa marami akong mga free resources actually, kung I'm sure napapanood nyo na ako sa mga platforms na iba-iba, yung aking mga reels, mga teaching reels, mga sharing lessons, at meron pa akong mga free resources na hindi nyo napapanood sa aking website, maminegosyo.com po. Meron po akong starter kit doon. So watch our starter kit, maminegosyo.com. And yung link po ay nasa chat na nakapin na sa comments. So paki-pin naman, And also, alam nyo ba na ang tagal-tagal ko nang interesado, tulad ninyo, sa stock market investing. Kaso, hindi ko talaga maintindihan at nag-attend na ako ng napakaraming seminar, hindi ko pa rin maintindihan. At feel ko napaka-complicated. Pero, nung na-meet ko itong aking friend, actually itong ating guest ngayon ay matagal ko na siyang kaibigan. Siguro meron ng mga 5 years. Hindi ko alam kung ano yung kanyang specialization. Basta alam ko parati siyang nagvo-volunteer at siya yung nagmamanage ng traffic sa loob ng MMI, ng Millionaire Mind Intensive. Kaya nag-usap kami last time sa Take-Off Summit at doon ko nalaman na siya pala ang magaling sa stock investing at sabi niya sa akin, Mami N, hindi mo kailangan na maraming oras dyan. Madali lang yan pag-aralan. So, hindi ko alam, na pwede palang ganon. Kasi, alam nyo, maraming mga business owners ang magaling kumita pero ang pera nila parang tubig. Pumapasok pero lumalabas din kaagad. Kaya when it comes to investing, either wala silang oras, natatakot dahil ma-scam, or talagang takot lang talaga sila na mag-aral tungkol sa investing. Kaya I'm so excited now. Inimbita ko siya kaagad nung sinabi niyang 1 hour a week lang at ang tagal niya na dito sa stock investing. So, gusto kong matuto tulad ninyo. Kaya marami akong itatanong sa kanya. So, that's why I'm so excited to have a very special friend here today. Anak, let's welcome my inspiring friend na batang-bata, poging-pogi. He's an author, a private fund manager, and founder of Market Snipers Academy, si Coach Julian Pineda. Yay! Yan. Coach Julian, welcome. Salamat po. Thank you, Mami N, for having me in this show. Excited na po ako for our session for today. And hello po sa ating mga viewers, both in Zoom at saka sa Facebook. So bago tayo mag-dive into yung topic natin today, Coach Julian, pwede bang paki-share with our viewers a bit about yourself? Hindi kita i-introduce, ikaw nang mag-introduce sa sarili mo. Sino ka ba talaga? Ano ba ang Market Snipers Academy? At bakit gustong-gusto mong tumulong sa mga
busy business owners na tulad namin na palakihin yung aming kaperahan through stock investing. Yan. Magkwento ka muna at tatakbo lang ako sandalit, meron na akong i-off na pinto dyan. Okay. Sige po. Yan, magandang hapon po sa ating lahat or kung saan man kayo nanonood, baka may mga OFW tayong mga kaibigan. So my name again is Julian and quick background, I came from humble beginnings. So noong 1997 tsaka 2008, halos nawala sa family namin lahat. Lahat ng napundar namin, lahat ng kotse, bahay, halos nawala po lahat. Dahil noong 97, financial crisis. Noong 2008 naman is recession or yung subprime crisis sa US. So affected po kami noong time na yun. Ito yung point na nag-stop ako sa school kasi sobrang hirap po talaga ng buhay. Ito yung point na isang beses na lang kami kumakain sa isang araw. And sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Mabuting tao naman kami. Yung parents ko, malakas naman silang kumita. Mga professionals yung parents ko po. Engineer ang dad ko. Math person ang mommy ko. Pero sabi ko, bakit ganun? Lagi na lang kami affected. So, ang ginawa ko po, nag-save up ako ng pera. Tapos, bumalik po ako sa school after 1 year. Tapos, naging working student. And then from there, sabi ko, hindi pa rin enough yung kinikita namin. So, kailangan ko rin makatulong sa family. Kaya nag-aral po ako ng stocks. Tapos nung nag-aral ako ng stocks, from there, unti-unti, nakagraduate po ako, nakapag-ipon, nakapagtayo ng mga, ng mga iba-ibang businesses. And as a result of that, for the past 14 years now, I have worked with hundreds of doctors, lawyers, engineers, mga business owners, tulad ng ating mga viewers for today. And nakagawa kami ng system in such a way na 1 hour per week lang. Hindi po per day ha, 1 hour per week lang ang ginagamit namin to make money in the stock market. And yun nga, and that is the reason why I'm here today to share with you sa ating mga friends kung paano natin yan magagawa din sa ating mga sariling buhay. Yan, wow. Kasi ang laki palang naitulong sa iyo niyan, no? Okay. Yes. Okay, so thank you for sharing that, no, Coach. Napaka-exciting kasi nito, no? Ang dami-daming mga mahihilig sa stocks pero taas baba. At ako naman ay wala akong time para diyan, hindi ako makapag-focus. Kaya since nandito ka para tulungan kami, this is super exciting. So sige, marami akong itatanong na question, tapos mamaya meron ding sasagutin din namin na dahan-dahan yung mga questions. Yan. So, first question, Coach Julian. Maraming mga negosyante na malaki naman yung kinikita sa negosyo nila, no? Tapos, year after year, hindi naman lumalaki yung kaperahan nila. And since you mentioned na meron kang mga nakausap, natulungan ng mga business owners, so ano sa palagay mo ang real reason kung bakit nangyayari ito? At bakit working harder kahit na sobra-sobra na silang pagod, mahaba yung oras, kahit na weekends nagwo-work pa rin sila, hindi pa rin lumalaki yung kanilang kaperahan. Actually, nagiging worse pa. Opo, maganda pong question. So, ang napapansin ko po kasi is, ina-associate po natin na yung income, yung kinikita po natin, equals wealth. Ibig sabihin, kung kumikita tayo ng malaki, ibig sabihin, yumayaman tayo. Pero hindi po kasi lagi siyang ganun. Kasi po, the more we work, based on my experience working with hundreds of, ito nga po mga professional and mga business owners, the more that we work, ang nangyayari po, para lang tayong glorified na empleyado. Ibig sabihin, hindi talaga tayo parang nagiging business owner dahil tayo rin ang gumagawa ng lahat. Tayo rin ang kumakayod. So, ibig sabihin, wala tayong time para sa ibang bagay na gumawa ng pera. Ibig sabihin din po, hindi natin, kumbaga meron tayong tinatawag na term na leverage. Hindi natin fully na ma-maximize yung resources na meron tayo. Ang isang magandang resource na meron tayong lahat is money. Ang nangyayari po kasi, we work hard for money. Pero yung pera natin, hindi naman lumalaki. Hindi siya nagwo-work for us. Dapat po baliktad. Yung pera natin ang dapat mas nagtatrabaho para kumita tayo ng pera. Anong ibig sabihin yan? Ganito po yan to illustrate. The harder na nagtatrabaho tayo, the less money we make. Ayan, I'll make that a bold statement ha. The more, opo, di ba? The harder we work, the less money we make. Bakit? So bakit siya ganun? Kasi po, the more we work, mas lalo tayong nabuburnout. Mas lalo nating nasa-sacrifice yung health natin. Mas lalo tayong nawawala ng time for ourselves, for our hobbies, and lalong-lalo na for our families. So imagine nyo to, kunwari sa business. Ang normal na business natin, depende po sa business ninyo. Kunwari na lang 8 to 5. Yung iba sasabihin, sige mag-extend tayo ng onti, gawin natin hanggang 7. So naging 8 to 7. So halos 12 oras ka nang nagtatrabaho. Yung dinagdag ba na 2 hours na yun, nag-generate ng enough na income
Diba? Isipin po natin yan sa mga friends natin dito sa live. No? Usually po kasi yung dinagdag mo na 2 hours, hindi rin masyadong nakadagdag. Kasi baka yung peak hours, depende po Kunwari yung peak hours mo is mga lunchtime. So kung yung peak hours po is lunchtime, kahit idagdag mo yung na 2 hours sa dulo, wala na, paisa-isa na lang yung pumapasok, paisa-isa na lang yung nag-i-inquire, paisa-isa na lang yung mga dumadating na client o customer. So wala masyado. So sana yung oras na tinulog natin, which means kung tinulog natin siya, mas well-rested tayo. Mas ready tayo para sa kinabukasan. Yung 2 hours na yun, sana ginamit natin para gamitin sa family natin. Kung ginamit natin sa family natin, natuwa pa tayo, hindi tayo masyadong na-burnout. Diba? And yung 2 hours na yun, pwede rin na ginamit natin to learn another income-generating skill na sana pwede natin ginamit para mas mapalago yung pera natin through the compounding effects po. Yun. Thank you very much. No? So aray ko, parang tinamaan ako doon, coach. Kasi ako nga, sobra akong hardworking kasi nanghihinayang ako sa oras. So, hinahabaan yung oras ko sa pagtatrabaho. Hindi pala, tama ka pala, no? Halimbawa ay hanggang 6 lang, no? O hanggang 5 lang, dapat magsara na ako. Ini-extend ko yung hours, pero konti lang yung papasok. Okay? And besides, pagod na ako Since pagod na ako, kahit na wala akong tindahan, pero yung aking output ay hindi na tulad nung peak time. At sana itinulog ko na lang or ginamit ko na lang para mag-aral ng bagong bagay. Tama yun, yung word na sinasabi mo, leverage, no? Gagamit ka ng pera, yung pera, palalaguin natin. Hindi yung sarili natin ang i-stretch natin. O kaya, yung ibang tao ititrain natin, magde-delegate tayo. No? Singit ko lang at this point, since we're talking about business at kung bakit hindi working harder ay nakakatulong sa negosyo. If you want to learn more about growing your business, meron tayong starter kit at free resources to help you get started sa mommynegosyo.com. That's mommynegosyo.com. Sino pinapatype mo dyan, coach? Sila. Binabasa po. Nakikita ko po yung engagement na nakakatawa. Nang gigigil ka. Sige, tanungin na kita. Maraming mga viewers natin naniniwala na investing is para lang sa mga mayayaman. At yung mga marunong sa finance, yung mga may finance degree, anong say mo dyan, coach? Ayan, isang malaking X ulit yan. Bakit? Isang malaking X. Bakit? Kasi po, kahit naman po may finance degree or finance background or numbers background, hindi naman siya talaga tinuturo sa school paano mag-invest. Tama po, diba? Hindi talaga siya tinuturo. Kasi tulad po nung kwento ko kanina, ang dad ko is an engineer. So numbers person. Hindi siya finance per se, pero numbers person. Yung mommy ko po is math. So talagang numbers person ang mommy ko kasi siya talagang nagko-compute kasi math siya. So yung mga actuarial kung narinig po ng mga viewers natin. Pero hindi rin naman nakatulong sa amin yon. Nung nagkaroon ng crisis, 2 beses, 1997, medyo bata pa ako, di ko masyadong maalala. Tapos nung 2008, pero affected pa rin naman. So anong ibig sabihin yan? Ngayon yung mga friends ko po, marami tayong mga kaibigan na mga accountant, which is malapit sa finance. And kahit yung mga finance friends ko, hindi rin po naman nila masyadong ginagamit yung mga learnings. Kasi nga po, hindi siya application. Ang tinuturo sa school is all theory. Pero paano mo siya i-apply sa totoong buhay? Hindi po siya talaga tinuturo sa totoo lang. Kaya, yun, malaking X yung sinasabi natin na yung mga finance stock market, masyadong maganda pakinggan. Pang finance people lang yan. Hindi po yun totoo. Ang belief ko po is, yung mga topics ko today medyo controversial. Pero yung statement ko dito is, business is not necessarily for everyone, but investing can be. Bakit? Kasi po, ang business hindi talaga sobrang dali. Kasi ang daming effort, ang daming sacrifices, kailangan mag-manage ng tao, mag-manage ng supplier, ng vendor, ng customers. Sa totoo lang, hindi tayo 8 hours kung magtrabaho. Mas sobra tayo magtrabaho kaysa sa normal. Kaya hindi ganun kadali ang business, no? Kaya sa ating mga viewers, sa ating mga business owners, at kahit sa mga ating mga viewers na manunod ng replay, give yourselves a round of applause, no? Palakpakan niyo yung sarili niyo dahil pinili natin na mag-business kahit hindi siya ganun kadali, no? So, yun. Now, kung ibabalik natin, sabi ko, business is not necessarily for everyone, but investing can be. Bakit? Kasi po ang investing, kailangan lang ng structure, kailangan lang natin ng system, and once meron na tayo nun, pwede na natin siyang i-apply. At once i-apply natin siya, sunod-sunod na siya, hindi na natin siya kailangan isipin, parang nagmo-move siya like clockwork. Ganon siya. So, yun. So,
balikan natin, hindi siya necessarily kung wala kang finance degree, okay lang yan. Kaya nating matutunan ng investing. As long as nakakabasa tayo, nakakita tayo ng mga numbers, pasok. Ganun lang po siya kasimple. Ganun lang siya kasimple. Now, may isa pang question. Sabi po natin kanina, ang theory natin is, ang investing is only for the wealthy. Diba? Para sa mga mayayaman lang yan, diba? Ganyan. Ang take ko po dito is, it's not necessarily for the rich. Bakit? Kasi kahit sa mga maliliit na halaga, we can already start investing. And para sa mga friends natin, lagi natin sinasabi, yung topic natin for the whole day is investing. To be specific po is the stock market. Bakit natin iniisip na para lang siya sa mayaman? Ito po isipin natin. Ang ating mga kaibigan, sa ating mga friends ngayon, gumagamit po ba sila ng kuryente? Medyo basic yung tanong ko, pero gumagamit po ba kayo ng kuryente? Sobrang obvious ng question ko, kasi syempre may ilaw tayo, may aircon, may electric fan, may internet tayo, so syempre gumagamit tayong kuryente. Kung sa Philippines po ang basehan natin, lahat tayo gumagamit ng kuryente, most likely dahil yan sa Meralco. At ang Meralco po is a company which is listed in the stock market. So ibig sabihin, kahit di natin naintindihan yung stock market, basta gumagamit ka ng kuryente, kumikita si Meralco. Ganon, di ba? And pwede natin yan, kunwari, bumabiyahe. Okay, tanongin natin. Ito, sobrang basic na tanong ulit. Medyo kanina, local tayo, Meralco. Gawin natin international ng konti. Nagzo-zoom po ba tayo? Or nagpe-Facebook? Padaliin natin yung mga question. Sa Facebook, wala akong nakikitang gumagamit ng Facebook. Paano kaya yan? Siyempre, gumagamit kayo ng Facebook, nasa Facebook tayo. So, bakit ko pinatype kung gumagamit kayo ng Facebook or ng Zoom? Kasi, Zoom and Facebook are also two companies na listed naman sa stock market ng Amerika. So kung gumagamit tayo nitong mga to, gumagamit tayo ng mga Google, gumagamit tayo ng mga Facebook, yung mga yan po are also listed sa stock market. So ibig sabihin, kahit di natin ulit naiintindihan, kumikita yung mga companies na ito. So it's a matter of us understanding paano sila kumikita para kumita din tayo, di ba? So, babalik tayo dun sa kanina, sinabi natin, pang mayaman lang yan. Not necessarily po, dahil yung mga pinag-iinvesta natin ng mga companies are companies na naintindihan natin at lagi naman nating nakikita, or tayo mismo ay mga end user, or tayo ay mismo mga customer din ng mga companies po na ito. Yan. Okay, so yung mga naniniwala na hindi para sa kanila ang investing. Noon, naniniwala tayo na hindi para sa atin ang investing. Pero sabi ni Coach, para daw sa ating lahat. So I will now ask my third question kay Coach Julian. Maraming mga viewers natin are couples, mag-asawa or mag-partner at magkasama sa negosyo. Yung isa gustong mag-invest sa negosyo, yung mag-reinvest sa negosyo. Pero yung isa naman, ang gusto nila, yung pera nila, hindi lahat sa negosyo. Some were safer din para dalawa yung kanilang sources of income. So, paano kaya yun? How do couples start building wealth together samantalang hindi sila nag-agree kung anong gagawin nila sa kaperahan? Anong advice mo, Coach? Ayan, magandang tanong. So, ang advice po natin dyan is, sasabihin ko sana, ang advice is, kumuha ka ng partner. Kumuha ka ng supportive na partner. Hindi, joke lang. So, ang advice natin dyan is, number one po, we have to be on the same page. Ano ibig sabihin ito? Tulad po sa relationship and sa negosyo, mas maganda kung lahat po tayo same page. Meaning, iisa ang ating direction, iisa ang ating goal, iisa ang ating big why na tinatawag. Ano yung big why? Ano yung reason kung bakit tayo gumigising sa umaga? Diba? Napaka-famous ng line na yan. Pero pag isipin talaga natin, ano ba talaga yung dahilan? Bakit ako makikipagsapalaran sa traffic para sa ating mga kaibigan na nandito sa Metro Manila? Napaka-traffic. 2 hours, 3 hours, one way pa lang para ka lang nag-ibang bansa. Diba? Bakit tayo gumigising? Bakit natin ito ginagawa? Para saan? Para kanino? So, yun yung kailangan natin isipin, especially for our couples, na kailangan same direction tayo. Same page and ano yung big why natin. Okay? Now, understand din na ang investing is only a tool. Ibig sabihin, hindi siya yung result. Ang nangyayari kasi, nagka-clash ang couples kasi meron silang hindi pagkakaunawan dun sa investment. But in reality, na-set ba natin na parehas tayo ng direction or parehas tayo ng goal? Okay? So yun muna po, number 1 ang dapat natin gawin. Number 2 is, once ma-set na natin yan, isipin natin na at the end of the day, the conflict talaga is not about the money. It's about the risk appetite or the risk tolerance. Anong ibig sabihin yan?
hindi talaga yung pera yung pinagtatalunan ng couple eh. It's a matter of belief. Yung isa kasi is gusto pong mag-reinvest ng pera sa negosyo. Yung isa naman is gustong mag-invest sa ibang asset, either safer or baka mas aggressive naman yung isang partner, no? So ano po ang tip natin dyan? So hopefully meron po tayong mga pen and paper kasi may sasabihin po ako, no? So ang ginagawa namin dyan or what I advise sa ating mga business owner friends or ating mga couples is i-divide natin yung ating kinikita into 3 parts. Yung first part po is what we call business reinvestment. Okay, to be technical about this, ang tawag po dito sa stock market is retained earnings. Ano ibig sabihin ng retained earnings? Meron tayong in-earn, ni-retain natin. Kaya retained earnings. Gagamitin natin yan for business expansion, for research and development, kung gusto natin mag-train ng tao, gusto natin bumili ng mga system, automation, CRM, yan. Or mag-hire tayo ng bagong tao, makabibili tayo ng bagong truck. Yun, doon natin kukunin yung pera na yun. Kaya siya tinatawag na business reinvestment. Okay? Yun po yung una. Number 2, mag-allocate din tayo para sa mga conservative naman na assets. Ano yung mga conservative na assets? Diyan papasok yung mga bonds, mga real estate. Conservative po yan, considered. And number 3, dito naman papasok yung ating growth portfolio. Ibig sabihin po ng growth portfolio, medyo mas aggressive tayo ng onte. Maybe we are taking on a little bit more risk for the potential na mas malaki ang return. And dito papasok yung mga asset classes natin tulad ng stock market. Yun, ganun po siya. Now, kung mapapansin natin, ulitin ko lang, business reinvestment or retained earnings, conservative assets, and growth portfolio. Ngayon kung mapapansin nyo, sinabi ko po yung tatlo, pero hindi natin binigyan ng percentage. Bakit? Kasi kayo po ang magde-decide niyan as a couple. Kayo po ang magsasabi, anong percentage ang gagamitin natin. Kaya para hindi po mag-clash ang ating mga couple, o ang ating mga partner, or ang mag-asawa, or mag-boyfriend-girlfriend sa mga relationship, we agree on the percentages, not on the opinion. Kasi nga po, magkaiba tayo ng opinion, magkaiba tayo ng background, magkaiba tayo ng belief, magkaiba ng experience yung couple, di ba? Pwedeng yung isang couple, yung isang partner kasi is pwedeng kumita yung family nila, so aggressive siya. Yung isa naman medyo nakarinig sila, mga na-scam kasi kami dati, hindi kasi maganda experience. So medyo mas risk averse na tinatawag, di ba po? So again, para same page tayo, kailangan mag-agree tayo dun sa percentages, not on the opinion per se. Yan, no? Gusto ko yan, no? Sa totoo lang, no? For 40 plus years kami sa negosyo, we never thought about yung growth na investment. No, ang parating iniisip lang namin is reinvest sa business, palaguin, palakihin yung negosyo. Magdagdag ng branches, okay, add more branches. Tapos meron din kaming konting kaperahan na kuminsan merong opportunity na makabili ng lupa, so nilagay din namin sa lupa. So yung 1 and 2 nagawa namin. Pero yung iba, yung pangatlo hindi. Pero tama ka diyan, ano? Kaya hindi kami nag-invest dun sa pangatlo kasi hindi ako risk taker when it comes to investments na yung mga ganyan. Yung husband ko, mahilig siya sa mga, jackpot, o baka tumaas ito parang okay. So, hindi kami magsundo at dahil diyan, nag-aaway kami dati. No, pero dapat pala, kung na-meet ka namin noon, pero hindi ka pa pinanganak kasi na dati noon eh. Pero kung na namin noon, di natuto sana kami na pag-usapan lang yung percent. Kasi kung hindi naman lahat ng kaperahan na ilalagay niya sa stock market, kung baga, meron lang isang certain area na isang percentage lang na maliit na pwede niyang gamitin para makapag-invest siya, then we would not have fought. But then I will go to my 4th question now. Coach, sabi mo yung sistema mo, kanina sabi mo, madali lang mag-invest. Kaya lang siya nakakatakot dahil hindi natin alam na meron palang sistema at structure. So, hindi naman kailangan lahat ng kaperahan ng negosyo ay hugutin natin. Isang part lang at sundin yung system at structure na tried and tested na ginagamit mo na mula nung college student ka pa hanggang ngayon. No? And ang kailangan lang is 1 hour per week. Diyan ako talaga namangha nung shinare mo sa akin yan. No? So kaya pwede mo ba kaming turuan? No? Can you break this down na sa simple terms lang? Kasi alam mo, math teacher ako. Parang kapareho ko yung mother mo. Ang mother mo social nga at actuarial ay yung mga hindi namin maabot. No? Pero totoo yan, hindi namin natutunan ng pag-i-invest.
Isang oras. Paano kaya? Ano nang mangyayari dyan sa isang oras na yan? At ano yung hindi na mangyayari na kinakatakutan namin? Yan. Ano? Busy na nga kami. Paano ba namin uumpisahan ito? Okay, sige po, ganito po siya. Number 1, so kunwari decided na tayo, anong gagawin natin sa isang oras, sa 1 hour? Ang gagawin po natin dyan is, sulat nyo na lang po, number 1 is, for 30 minutes, magbubukas tayo ng 2 website. Website lang po. Hindi kailangan ng mga app, hindi kailangan ng kung ano-ano. Website lang. And etong website na to, libre. Hindi natin kailangan ng mga subscription, walang babayaran. 2 website. Tapos, meron dun sa website na yon, meron kayo makikita na more than 10,000 na stocks. Ganun karami, more than 10,000. Pero, hahanap lang tayo ng 12. Ayan, 12 lang ang hahanapin. 12 lang ang hahanapin natin. Ngayon, paano natin hahanapin? Yun po yung mga tinuturo ko sa mga students ko. Meron tayong chine-check na checklist, meron tayong criteria. Pag na-satisfy nila yon, i-check nyo lang. Tapos, next criteria, i-check nyo lang. So, magbibigay tayo ng example. Isa sa mga indicators when it comes to stocks is yung tinatawag na market capitalization. Ano ibig sabihin ng market capitalization? Napaka-social pakinggan. Parang, di ba? Parang nakakatakot, napaka-technical naman yan. Pero sa totoo lang, ang ibig sabihin lang nun is, magkano ba yung value ng isang kumpanya? And hindi natin yan kailangan i-compute, ha? Makikita nyo po yan dun sa mga website na sinasabi ko. And isa lang yan sa mga parameters na pwede nating gamitin. Yung tinuturo ko po is nasa 12 to 15 parameters. So, i-check nyo lang siya. So, market capitalization. Kailangan po, para hindi rin tayo nasa scam, ang isang criteria dyan is dapat more than 10 billion US dollars ang company. Hindi po yung kailangan natin na pera, ha? Yung 10 billion US dollars po, ang kailangan meron yung company na to para masabi natin na in a way stable siya. Ayan. So number 1, isang tip. Ngayon, kung ano pa yung 12, ano pa yung 11 others, yun yung tinuturo ko po sa mga programs na of course we don't have time right now. Ngayon, pag ginawa na natin yung checklist na yun, mula sa 10,000 plus, bababayan to about 20 to 30. And nagawa nyo yung buong process na yun sa loob lamang ng 30 minutes. Ganon po siya kabilis. Ngayon, hindi tayo gagamit ng mga AI, hindi tayo gagamit ng mga software. Wala po tayong gagamitin na ganon. Very basic po, website lang. So from 10,000, marireduce natin yan to about 20 to 30. So nagawa na natin siya for about 30 minutes. And then from there, magsispend tayo ng 20 minutes. Yung 20 minutes na yon, ang gagawin lang po natin is hahanapin natin anong company yung may discount. Yun, anong company ang may discount. Paano natin malalaman yung discount? Yun din po yung tinuturo natin. Bakit kamo may discount? Kasi po, ang isang mga challenges or common misconception ng mga tao is bumibili lang sila blindly. Kung business owner po kayo, gusto nyo bang bumili ng isang product o ng isang service dun sa normal na price? Or usually po naghahanap tayo ng discount. Ngayon, sa pagdating po sa stock investing, ganun din po. Maghahanap tayo ng discount. Hindi tayo basta bibili lang kasi sabi nung kapitbahay, sabi sa news, sabi nung tito mo sa kabilang ibayo, di ba? Hindi po ganun. Maghahanap tayo ng discount, di ba? Kasi syempre, pag nakuha natin siya ng mura, oras na lumaki yan, mas malaki yung potential natin na kumita. Yun, ganun po siya. So, gagawin natin yon for about 20 minutes. So, yan na, 30 minutes plus 20 minutes, 50 minutes. Anong gagawin natin sa natitirang 10 minutes? So, yung 10 minutes na po na yan, number 1, bibili tayo ng stock. Bibili. Paano tayo bibili? Yung pagbili nyo po, aabutin na kayo ng 1 minute. Pindot-pindot lang po siya. Hindi kailangan ng mahabang process, hindi kailangan ng mga komplikadong system, hindi kailangan magbayad, kailangan nyo lang po ng cellphone, ipindutin lang siya, and then that's it. Now, may natitira tayong 9 minutes. Yung 9 minutes is, gagamitin po natin to na para mag-journal. Ano naman yung journal? For me po kasi, tsaka tinuturo ko sa mga students, kailangan po importante, nag-journal tayo. Kumbaga, tinatrack natin. Tinatrack natin ano ba yung mga binibili natin, magkano ba natin siya binili, at kailan naman tayo i-exit o kailan tayo lalabas to make sure na meron tayong kinikita. Yon, ganun siya. So, it takes us about 9 minutes. Kasi susulat din natin doon, anong naging emosyon mo? Natuwa ka ba? Kinabahan ka ba? Natakot ka ba? Diba? Para ma-address po natin siya. Yon. So, suma total, 30 minutes plus 20 minutes plus 1 minute plus 9 minutes, 1 hour. Ganun po siya. So, yun yung actual na ginagawa ko na step by step every week na 1 hour lang.
Ngayon, sabi niyo po din sa question kanina, kung natama yung naalala ko is, ano yung misconception, kumbaga, di ba? What doesn't happen that most people think is required? Ayun, naalala ko na. Ang common misconception ng mga tao is, kung gusto niyo pong mag-invest, kailangan maging CCTV operator ka. Oo. Ayan ang misconception. Anong ibig sabihin ng maging CCTV operator? Ang iniisip nila, ito yung mga nakikita natin sa TV Yung mga malalaking screen na sobrang dami, tapos kailangan nakatuto ka sa TV o nakatuto ka dun sa screen para kang CCTV operator. Hindi po ganun. Kailangan nyo lang, nung nagsisimula po ako sa totoo lang, isang laptop lang. Ngayon, to be honest, medyo marami na rin po akong device kasi ginagawa ko naman to for my business, di ba? Pero kung nagsisimula kayo for yourself lang, isang computer lang, pwede na. Actually, kung tablet, okay lang din. Kung cellphone, okay lang din. Medyo maliit lang yung screen natin. Pero kung malaki yung screen mo, kung mali, isang computer o tablet, pwede na yan. So yan ang isang misconception na ang inisip ng tao, kailangan ata, gumastos ako sa mga computer, ganito, kailangan tumutok ako. Hindi po necessary. And yung mga students ko po, ginagawa nila to kahit Sabado. Kunwari, naghatid kayo ng anak. Yung anak ninyo, attend ng basketball practice, soccer practice, o volleyball, or ballet, or dance class. Habang naghihintay, di ba? Chumichika lang naman tayo sa mga ibang mga nanay. Medyo gawin na po natin yun. 1 hour lang Or gusto nyo sa gabi, habang tulog na lahat ng tao, medyo mag-check na po tayo. 1 hour. Or gusto nyo Sunday ng umaga. Di ba? Habang naglalaba, di ba? Pipindutin mo lang na yung washing machine, pagkatapos pumindot, buksan niyo yung computer, yung laptop, pwede po. So very flexible. Hindi siya kailangan weekday, hindi siya kailangan na Monday, hindi kailangan na Wednesday, kahit anong 1 hour sa loob ng isang linggo, pwede po siyang pwede na, very applicable po siya. 'Yon. Okay, I think this is my last question na, no? So, coach, marami sa ating mga viewers na scam. Yung iba pa nga, no, na-scam sila dahil may mga scammers na ang ginagawa is yung video ko pinuputol tapos nilalagay sa kanilang mga site. Kaya kala nila ako yung nag-i-invite sa kanila mag-invest. Nako, hindi po ako nag-i-invite ng mga ganon. The only people I invite to invest is sa DBP, yung kanilang retail treasury bonds. And that was only once, no? Kaya anyway, pag merong nag-i-invite sa inyo na Mami Endaw, pero yung kanilang website ay walang walang green ba or blue check mark, fake po 'yon, scam po 'yon. So okay, eto po hindi scam. Totoo po ito, hindi po ako AI. Yan. No, kaya takot na sila dahil na-scam na sila, kaya napaka-cautious na nila. So, ano ba? Yung mga na-scam ba? O kaya yung mga nagsusugal? Kasi may nagsasabi na ang stock market ay sugal. No? Ano bang kaibahan yan? Doon sa disciplined stock investing, yung mga sumusunod ng systems at structure. At paano nila mapoprotect yung sarili nila para hindi na sila magkamali? Magandang tanong po, no? So, una nating tanong is, ano bang pinagkaibahan nito sa gambling? Ayan, gambling po versus investing. Number 1 po, ang gambling is walang system, walang strategy. Bahala na si Batman. Yan. Ngayon, ako kasi hindi ako nag-gamble, pero syempre nanonood naman tayo ng TV, medyo may idea naman tayo sa gambling. Ang gambling po, again, correct me if I'm wrong, ang gambling is, magtataya ka muna, tapos saka mo makikita saka mo makikita kung ano yung magiging parang pattern. Ano ibig sabihin nito? Kunwari po sa casino, no? Maghuhulog ka muna ng pera doon sa slot machine, saka mo ihilahin yung ganun. Tapos saka siya mag-ikot-ikot. So talagang walang strategy. Talagang tsambahan, swertihan, bahala na system. Kasi wala kang pinanghahawakan Maglalagay ka ng pera, tapos gaganunin mo. Pero, ang isang kailangan natin maalala dyan is, maglalagay ka muna ng pera. Yan, tandaan po ng ating mga viewers. Maglalagay ka muna ng pera. Number 2, kunwari siya, poker game. Or yung mga card game po, no? Yung mga ganyan, maglalagay ka muna ulit ng pera para makasali ka. Diba? Diba po, no? Parang sanay po tayo, Mami. No? Marami po kayo napanood ng mga Netflix, Di ba po? So, dun sa napapanood natin, opo, yung mga chip, di ba? Parang i-convert mo siya into chips, yung iba-ibang kulay yan, mga blue, black, red, di ba? Ganyan. Tapos, pag upo mo pa lang sa table, tataya ka na bago pa ilabas yung mga cards. Tataya ka na. Ngayon, kung may nilabas siyang card, feeling mo mas malapit sa katotohanan na mananalo ka, tataasan mo yung taya mo. Di ba? Pero, ang isang key point ulit dyan is, naglagay ka muna ng pera bago mo nakita yung card. Okay? So babalikan natin yan na kaya ako sinasabi. Number 3, yung mga machine, yung mga ibang machine, yung mga umiikot-ikot, yung parang may mga bola-bola.
O, tapos mamimili ka kung black or red, di ba? High, low, di ba? Mga ganyan. Ganon din. Maglalagay ka muna ng pera. Medyo napapanood ko naman yan. Itataya mo, ilalagay mo yung chips mo doon sa kung ano man, red man yan o black or kung ano man yan, di ba? Tapos saka pipindutin ng banker, saka siya ikot-ikot na ganon. So ano yung key difference niya? Naglagay ka ulit muna ng pera. So three situations, slot machine, card game, at saka yung mga machine, naglagay ka muna ng pera. Sa stock market po, specifically stock market investing is very different. Bakit? Kasi sa stock market investing, papanoorin mo muna yung performance ng isang company. Hihintayin mo muna na magbigay siya ng report, specifically the financial report or the financial statements. Which is, hindi basta-basta pwedeng dayain kasi sinasubmit po yan. Public information yan. And may mga auditors po tayo, may mga accountants tayo, may mga auditors tayo na nag-audit ng papers na yan. Diba? Sa ating mga business, diba, puro business owner ang ating mga viewers for today, diba, nagsasubmit din po tayo ng financial statements and meron tayong audited financial statements, meaning dumaan yan sa accountant, sa auditor, diba? So, sinasabi doon na ito yung performance ng ating company. When it comes to investing, hihintayin muna natin na makita natin yung performance ng isang company bago tayo maglalagay ng pera. So doon pa lang sobrang laking pagkaibahan. Gambling, lagay pera, pikit mata, hopefully manalo ka. Pag investing po, kailangan makita mo muna yung performance o yung financial report, financial statement bago ka maglagay ng pera. So yung risk natin sa totoo bumababa kasi nakita mo naman eh. Now, will this guarantee na mananalo ka? Siyempre hindi. Pero bumababa yung risk. Now, nakakatawa na ang topic natin ngayon is about scam and all that. Pag sinabi ko tong linya na to, magmumukha talagang scam. No? Magmumukha talaga siyang scam. But, in reality, ang performance ko po, with all modesty aside, is 99%. Di ba? Mukhang scam nga, di ba? Pero 99% po ang win rate ko na tinatawag. So sa buong investing journey ko, 2 beses lang po ako natalo. Bakit? Kasi nga po dahil meron tayong structure, meron tayong system, bumibili tayo at a discount, kailangan ko lang kumita ng onting-onti, okay ka na, kumita ka na. Kaya hindi po ako naghahabol ng mga Ferrari, Lamborghini. Kung makikita nyo po yung profile ko, later i-share po natin yung mga links. Kahit i-check nyo po yan, hindi po ako kumikita ng, hindi po ako nagdadrive ng mga Lamborghini, hindi ako sumasakay ng mga helicopter, wala pong ganyan. Pero sapat na yung kinikita ko to be financially free in my 20s. And it's because again of a system, of a structure na sinusunod lang natin siya over and over again. Yon, ganun siya. Now, balik natin. Paano naman ang mga scam? Ito yung technique na sasabihin ko po sa inyo. Pag nakakita kayo ng opportunity, ito yung technique. Kailangan maging suplado kayo. Kailangan suplado. Bakit? Kasi ang tendency natin, lalo tayong mga Pilipino, ang bait natin eh. Pag may dumating na opportunity, we are looking to say yes. 'Di ba? Hindi ka makahindi kasi inoffer yan ng kaibigan mo, ng tita mo, ng teacher mo, or maybe dahil ngayon sa mga scam sa internet, somebody that we trust. Tulad nga niyan, marami nang nagsascam sa inyo, Mami N. Because of the credibility na na-build nyo na, syempre, marami nang parang, ay, sikat na to si Mami N, marami na siyang matulungan, maraming maniniwala. So, ang dami nang gumagamit ng mga scam. Ngayon tayo, ang role natin is maging suplado. Suplado in the sense na don't look to say yes, look to say no. Ibig sabihin, ang mindset natin is, ano ba dito yung medyo kaduda-duda? Ano ba dito yung red flag? Ano ba dito yung mukhang hindi ako maniniwala? So yung checklist nyo, instead of yes, check, isipin natin, ano ba yung mukhang hindi totoo sa sinasabi nila? Ayan, sabi ni Ellen, no? Hirap po magtaray pag may ganyan. O diba? Kasi ang bait natin eh. Sa totoo lang, yung mga scammer, kaya tayo naluloko kasi ang bait talaga natin sa totoo lang. Kahit naman po ko, ilang years ko na to ginagawa. May mga from time to time, may mga lumalapit na mga not necessarily kaibigan, pero yung mga kaklase mo nung high school na parang hindi mo naman mahindian eh, di ba? Parang, kaklase ko, hindi naman ako lulukuhin ito eh, kaibigan ko to eh. Hindi mo naman talaga siya kaibigan, pero naglaro kami basketball nito nung bata ako eh, di ba? Pinakopya ko yan nung bata ka. Di ba? Iniisip mo parang, hindi naman siguro ako lulukuhin ito eh, di ba? Pero yun na nga, dyan pumapasok yung mga scam, di ba? Now, ito pa ang 2 parameters. Sige, sulat po natin Paano siya nagiging scam is number 1, pag nagbigay na sila ng tinatawag na guaranteed returns. Yes. Yun. Diba? Ano yung guaranteed return? Sabihin nila, kita ka ng 8% isang taon, wala kang gagawin. Medyo magduda ka na. Bakit? Kasi isipin mo sa negosyo mo nga, hindi nga tayo sure kung 8% ba kinita mo, di ba?
tanungin kita, magkano ang kita mo sa 2026? Hindi mo pa alam. Kaka-start pa lang natin March 1, March 3 pa lang ngayon. Paano mo sasabihin kung magkano kikitain ko hanggang December? 2 buwan pa lang ang nakakalipas. Di ba? Pero yung mga scammer, sasabihin na nila guaranteed. End of year, kikita ka ng 10%, 20%, whatever percent. Parang ikaw, paano mo nalaman? Ako nga sarili ko negosyo, di ko alam magkano kikitain ko May idea ka, may plano ka, pero hanggang hindi siya umabot nung December, di talaga natin alam. Sila alam na nila parang paano mo na malalaman? Di ba? Medyo kaduda-duda na, di ba? Pagka ganyan. Yun yung first, no? Ang second is, kailangan din natin malaman saan man nila nilalagay yung pera o saan daw nila i-invest yung pera natin. Kumbaga transparency. Sabihin nila, ilalagay ko sa construction. Okay, anong construction? Paano mo naman na sure nakikita yung construction? Lalo ngayon, ang daming issue ng mga flood control. Baka hindi ganun kalakas ang construction. Hindi natin alam, di ba? Yung iba sasabihin, yung mga napapanood natin sa news na medyo nakakalungkot. Pero kunwari, yung iba nag-invest sa mga casino, yung mga parang junket. Ganun din, di ba? Alam mo na casino, alam mo na hindi sure yung pera, bakit natin doon ilalagay, di ba? Or hindi nila ma-explain exactly paano umiikot yung pera, paano kikita, medyo tagilid tayo dyan, di ba? So yun po, mga basic lang, and sabi rin dito sa chat is, targeting our emotions. Correct. Yung mga iba po dyan, hindi ko naman nilalahat. Pero usually, yun yung mga ang gagaling magsalita, tina-target ang emotions. Usually, medyo wala na talaga silang, ang tawag dyan, konsensya. Minsan may mga, may mga quotes pa yan, may mga Bible quotes. Nakakalungkot lang isipin na ginagamit nila, umaabot sa ganun. Pero usually, sila yung mga over. Yung over, nakita mo, pag chinek mo yung Facebook, parang napakabait ng pamilya, lahat. So, yan, medyo magduda na po tayo pagka ganun. Yun, ano pa ba? Ngayon, ibalik natin. So sinabi ko yung mga hindi dapat. Paano naman pag-investing? Ang investing po is very basic. We have a structure, we have a system, and kung ano man yung structure, sinabi ko na po sa inyo kanina, 1 hour per week, yun ang gagawin natin. Ano yung system? Yun po yung mga tinuturo ko sa courses. We have a checklist. Hahanapin mo lang to dun sa mga companies. Pag na-check na or na-tick na, para ka lang naghahanap ng boyfriend o ng girlfriend. No? May mga checklist siya. Diba? Kailangan 5-5. Ganun po hindi tayo qualitative, quantitative po ang ating analysis. Ibig sabihin po, hindi natin ilalagay dito maganda, check. Hindi lang basta ganun kasi napaka-subjective niyan kung maganda di ba? Ilalagay mo diyan, kaya nga medyo suplado tayo Ilalagay mo diyan, ang height mo ba is 5'5" and above. Ayan, check. Ayan. Ang ang buhok mo ba is black o gusto mo blondina? Check. Ganun po. Ganun din yung checklist natin pagdating sa pagpili ng stocks. Hindi lang siya qualitative, quantitative. At wala siya sa emotion kasi po, checklist lang. Ayan. So hopefully nasagot natin yung question na yun. Parang napahaba Medyo passionate ako sa mga ganito Pati kasi ako na-scam na dati kaya lumabas yung emotion natin Kasi talagang emotion yung hinihit nila. Lalo na pag hirap na tayo sa pera. Tapos parang andali nating maniwala sa mga pangako, no? Kaya watch out tayo diyan, no? Yung mga too good to be true yan talaga, no? Tapos ano pala? Ito yung na-discover ko Julian And sana this is not only for coach, no, but for everyone. Ito palang gumagamit ng Mommy N na video para magpa-invest. Hindi pala ordinaryong tao to. Mga sindikato yan. Kaya pag ni-report namin sa Facebook, wala pang 5 minutes, may iba na namang Facebook, may ibang Facebook, tapos meron silang mga bank account kung saan ka pwedeng mag-deposit. Ang dami nilang guarantee. So ang ginagawa nila, pinuputol nila yung video ko, tapos dinadagdag yung kanila, yung mga offer nila na kung ano-anong scam na ang laki ng, basta yan, malaki yung interest, no? Yung may guarantee. Sinasabi mo nga, walang guarantee. Sa negosyo, walang guarantee tulad nun. Kumikita ka ng January to March. Pagdating ng March, biglang nag-COVID. Patay yung negosyo mo ng buong taon, di ba? How can you guarantee that? Tulad nito, may nangyari, nagkabombahan sa Middle East. Alam mo ba yon na mangyayari yun nung January? Hindi. Bigla na lang one day, nagbombahan na sila. So there is no such thing as guarantee. Kaya pag ginamit nila yung word na guarantee, run away.
no? Run away. Tapos yung marami rin yung mga franchise daw, no? Sasabihin franchise na magaling. Yung pala nagbukas lang sila ng ilang tindahan para ipakita sa inyo na okay yung kanilang tindahan. Tapos para may pumipila, nagbabayad sila ng pipila para ikaw naman ay maniwala. Tapos after a while, wala na, nagsasana na lahat. So pati yung franchise fee nadali na. Kaya let's be very careful when it comes to investing. Kaya talagang kung sino yung talagang tried and tested, no? Lalo na pag Facebook na account na mag-i-invite sa inyo, tapos sandali lang, ilang buwan pa lang yung Facebook account, wag na kayong maniwala kasi talagang gawang sindikato yan. No? So sana hindi tayo ma-scam, wag tayong masyadong maniwala sa mga kung ano-anong ginagaranti nila. Makikinig tayo sa mga taong talagang meron ng pinakita na ebidensya. No, tulad nito, si Adrian, nakita ko kanina, sabi ni Adrian, meron kang fans dito asan na si Adrian? Yan, hindi ko na makita kanina. Sabi niya, Adrian Fernandez, sabi niya, Julian Pineda's strategy is simple and can be easily implemented dahil proud student daw siya. Wow. Nag-attend talaga. Okay. Sige, share mo nga yung isang real story na isang business owner. Talaga bang pwede namin gawin to, no? Yung pag-i-invest. Business owner na busy or kaya isang professional na sumunod sa system mo except kay Adrian. Meron pa bang iba na sumunod sa system mo tapos ano yung buhay nila dati at ano yung nagbago after they learned to invest properly? Ayan, sige po. So sakto, buti sinabi niyo si Adrian po, para sa kaalaman ng ating mga viewers, isa po siyang doktor. Kaya Doc Adrian ang tawag ko sa kanya. So doktor siya. Pero hindi natin siya pwedeng gamitin na example. Sige, hanap tayo ng iba. So meron akong isang friend and student. No? Ano po siya? Isa siyang doktor sa Canada. Prior to learning how to invest, takot na takot siya. Kasi as a doctor, hindi nila alam yan eh. Medical terms ang alam nila. And takot siya kasi lalo sa kanila, sobrang daming opportunities. Kasi first world country, di ba? Maya ang daming lumalapit sa kanya, ang daming, mag-invest ka na, ang daming opportunities. Pero hindi niya alam, talagang confused siya. Until she attended my program, this was 3 years ago. And then from there, ngayon medyo paano natin sabihin, ang pangit naman isipin, medyo suplada na siya. Yan. Pero yun yung term natin. Medyo suplada na siya. At the same time, suplada siya because alam niya na mas kaya pa niyang kumita compared sa mga institutions. Ano yung ibig sabihin institution? Kasi po yung mga ibang nag-offer sa atin is mga legit naman siya, pero syempre ito yung mga, let's say, maglalagay ka ng pera. Kunwari na lang, time deposit. Diba? Maglalagay ka ng pera, kikita ka ng mga 4 to 5% a year. Ganyan. Yung mga students ko, modesty aside, alam nila na mas kaya nilang kumita on the average on a yearly basis. So number 1, hindi nila kailangan ipagkatiwala yung pera nila sa ibang tao or sa ibang institution, di ba? Na hindi natin sinasabing masama, which is legit naman talaga. Pero syempre yung mga institutions, dahil gumagamit din sila ng sarili nilang system, software, sarili nilang computer, may binabayaran silang tao, syempre may fees. Diba? Normal lang naman po yun sa business eh, diba? So may mga fees yan na syempre bago ka kumita, medyo kumikita din naman sila. So yung return natin is lumiliit. So legit, pero lumiliit yung kita mo. Ngayon, itong sa example ko na to, yung student natin na nasa Canada, dahil nag-invest siya on her own, babae siya, no? On her own, and babae na single mom, on her own siya nag-invest. Ngayon, hindi niya kailangan magbayad ng malalaking fees, hindi niya kailangan hindi na siya sobrang pagod sa work. Kasi ngayon, kaya na niyang mamili kung anong schedule ang gusto niya, kaya na niyang sabihin na, sige, ito-turn down niya tong ibang schedule na to kasi alam niya na kaya niyang kumita ng pera sa ibang pamamaraan, legally, ethically, morally, without stepping on other people through the stock market. Ayun, ganun siya. So yun, isang example lang siya ng professional, no? Ngayon, kung ibabalik natin sa business person, ayan, bawal si Doc Adrian na gamitin example. Pero, yung wife ni Doc Adrian, si Doc Joy, pwede siguro natin gamitin example. Si Doc Joy is also a doctor, no? Kaya Doc Joy din siya. But aside from being a doctor, she's also a business owner. So marami siyang businesses in this area. Machi-check nyo po yan. Doc Joy, if you're here, di ba? Machi-check nyo yan, Taguig BGC area.
So she's also a doctor 1 year ago. She's practicing her her medicine degree, 'di ba? Pero ngayon nagpa-practice pa rin siya pero because gusto niya, hindi dahil kailangan niya. In English, she works as a doctor because she wants to, not because she needs to. And paano natin napapatunayan yan? Kasi po kasama ko siya ng 6 days. 6 days kasi mula Thursday kasama ko siya serving po dun sa isang event namin which is the Millionaire Mind Intensive. Magkasama kami mula Thursday. Tapos kasama ko rin siya kagabi together with the other students, no? And baka ngayon nandito rin siya. So, yan, 5-6 days pa 7 days na siyang hindi nag-work. Pero yun, so marami po tayong case studies if you attend my programs and if you follow me sa socials, makikita niyo po. Kasi from time to time I also post mga student results and student parang testimonials. Ayan. Makikita niyo po yan dyan. Oo, so coach, kung iniisip naman ng iba dito na, ay, wag muna, hindi ko muna ito pag-aaralan, someday na lang, some other day na lang, busy pa ako or ba't ko ba kailangang magbayad pa? Ano ko rin yan, mag-google ko lang din yan. So, anong pwede mong sabihin sa kanila? Ayan. Ano yung cost na maghihintay sila ng another 3 to 5 years bago sila mag-umpisang mag-invest? Oh, magandang tanong yan. Okay. So yung mga nagsasabi na, mag-google ko yan, magagamit na lang ako ng AI, ChatGPT mo na lang yan. Pwede. Pero ang hindi nyo doon nakukuha is, number 1, actually, once you enroll into my programs, what you are buying actually is time. You are buying back yung lost time. Bakit? Kasi, yes, pwedeng ituro sa'yo yan ng mga Google, ng mga YouTube University, ng mga ChatGPT, yes. Pero, dahil walang actual experience, mahal ang ibabayad mo na cost. Most likely, matatalo ka muna bago ka kumita ulit. Paano ko nalaman yan? Kasi po ginawa ko rin siya. Siyempre, nung nauso yung mga yan, medyo na-threaten din tayo ng onte. No? Parang kahit ano naman sigurong business or profession, parang inisip mo, baka mapalitan ako ng AI. So inaral ko rin siya. No? Sinubukan ko rin siya na sige nga, pakitain mo nga ako dito na parang paano ba ako mag-i-invest? So sinunod ko yung advice niya, medyo hindi rin ako kumita. So alam ko na, ganun pala kahit pala AI, hindi pa pala sila super perfect. Medyo hindi rin ganun kaganda pa yung advice nila. So yung mga students ko, yun nga, what you are buying from me is actually the time. Mababuy back yung time na kung ikaw mismo mag-aaral sa YouTube University, magpupuyat ka, aaralin mo siya, abutin ka ng ilang buwan na trial and error bago mo siya, baka lang hindi lang ilang buwan, baka ilang taon pa eh. Kasabay niya ng emotions, kasabay ng ilang milyon na baka ilabas mo pa, di ba? Versus ngayon, ituturo na namin yung system, di ba? Medyo in a way, hindi masyadong maganda pakinggan, ano? Pero spoon feeding na siya sa totoo lang. May checklist ka, may system ka, susundin mo na lang. Para ka lang nag-franchise ng malaking negosyo tulad ng sinabi ni Mami Ann kanina, Chowking, di ba? Or tulad ng isang STI. Meron na siyang system, meron na siyang structure. Ibig sabihin, kahit sinong pumalit dyan, plug and play ka lang, uulitin mo lang, palit-palit ka lang ng pieces, repeatable yung system. Diba? Yun ang difference versus i-google mo na lang siya, di ba? And learning from it. Now, may yung isa niyo pong magandang question, medyo napaisip ako ng konti. Sabi niyo, what is the cost of waiting for another 3 to 5 years? Hindi po ba? Yung cost niyan is, ngayon, habang nag-uusap tayo, mark this day, no? March 26, March 3, 2026. Yan. Ngayon po, ang pinag-uusapan natin is an opportunity. But, in 3 to 5 years, ang pag-uusapan natin is the lost opportunity. Lost opportunity. Bakit? Medyo, ayan, magkukompute po tayo ng onte Kung every year, kumikita ka ng 5%, 5% lang every year. Sa 5 years, magkano ang kikitain mo? Ibe-basic po natin ng onte. 5% ang kinikita mo every year. Sa 5 years, magkano ang kita mo? Sabi ni Irma, 25%. Correct. I mean, hindi correct, pero buti nag-reply si Irma. Ayan, sige, isa muna. Si Irma, nag-reply siya through Zoom, no? 5%, 25%. Ayan, 25%. Bakit siya 25%? Kasi 5 years times 5%, 25%. Diba? Yun po yung alam natin. Pero si Shi, mukhang advance. Si Shi, hindi ko alam kung baka accountant ito si Shi, no? Or medyo marunong. Sabi ni Shi, 27%. Actually, that is correct, no? Parapakan natin si Shi. Actually, to be fair, 27.6%. Diba? 27.6% si Shi. Okay? Ngayon, ayan, medyo i-challenge natin si Shi ng onte. Or yung iba nating mga viewers. Lakihan natin ng onte. Kung same 5 years, pero 10%, magkano naman ang kita? Ulitin natin 5 years pa rin, pero instead of 5% ang kinikita mo, 10%. Magkano siya in 5 years?
Ngayon, si Stephanie, ayan, dumadami na. Si Stephanie, 61.05. Si Shi, 61. Ay, actually, ang gagaling ng ating mga viewers, no? Mga matatalino ang ating mga viewers. The correct answer is actually 61.1. Kasi baka ni-round off lang. Okay? Or 61.05. Correct, correct. So, kanina po, pag inisip natin, Julian, paano nangyari yun? 10% ka mo, 5 years. Yung natutunan kong math sa school, 10 times 5, 50. Saan mo nakuha yung 61% o 61.05%? Mga friends, mga kaibigan, dyan po pumapasok yung effects of compounding. Bakit compounding? Kasi kumita ka ng 10% in 1 year, so magkano na yon? 10% in 1 year is actually 11%. Ulitin mo yan ng susunod na taon. That is what? 11.1%. Ulitin mo siya ng 5 years, magiging 61.05%. So, ibig sabihin, kanina, 5% lang siya. Ayan, dumadami na. Si Benjamin Kizol, sabi. Kizol, accumulated earnings 60%. Exactly. 60, 61, 61.05. Diba? Ibig sabihin, kung akala mo lang na 50% yung kikitain ng pera mo, medyo kulang tayo ng onte. Kasi 61% in reality kapag kinompound mo siya. Now, if i-flip natin, medyo yan, nagigets na ng ating mga viewers, which is good. I-reverse natin yung script kasi let's face it, meron din pong tinatawag na inflation. Ang inflation po, ang ibig sabihin nito is, ito yung pagtaas ng mga normal na bilihin na ating kinukonsumo kada taon. Sa ating research, lumalabas ang inflation natin is about 4.7% in a year. Okay, 4.7 in a year. Pero sige, gamitin na lang natin para madali ang math. 5% ulit. Kung 5% ang inflation, ito isipin natin. Kung yung pera mo hindi kumikita ng 5% sa isang taon, you are actually losing money. Kung yung pera mo natutulog, nakatenga, akala natin safe, next year, yung papangbili mo, hindi mo na siya mapapangbiling ulit ngayon. May nakita na ba kayong building na hindi tapos? Ngayon, bago issue ng mga flood control, di ba? Unang panahon pa lang ang dami na nating nakikita mga building na hindi tapos. Bakit? Sabihin nila kasi hindi nagkasundo sa contract, kasi ganito, kasi ganyan, may kaso-kaso yan. Pero in reality, ano ba ang bottom line? Bakit pa hindi natapos ang building? It's because po, nagkamali sa projections. Hindi nila fina-factor in ang inflation. Or baka finactor in nila pero kulang. Bakit? Ang daming factors niyan eh. Tumaas ang presyo ng semento, tumaas ang presyo ng kailangan pasahod ng tao, tumaas ang water, kuryente, everything. Hindi nila na-factor in. Kaya natenga ang isang building. Ngayon, masyado nang malaki ang building, ibalik natin sa personal life. Kung yung mga negosyante na mga malalaki na, milyones, hundreds of millions ang kinikita, medyo nagkakamali pa. Tayong mga normal na tao, tayong normal na business owners, mga professionals, nagkakamali din naman. Kaya nga sinasabi natin, maganda that we talk about these finances para ma-set natin siya in the right track, in the right direction. Now, i-tie up na natin yan together. I-tie up natin together. Kunwari, itong grupo ni Stephanie, ni Shi, at saka ni Gerald Alcedera. Kunwari, nag-invest sila. Kunwari ganito na lang. Silang tatlo na lang, kumita ng 1 million today, 2026. May 1 million sila na pwedeng invest. And then the rest, may 1 million din, pero hindi nag-invest. 5 years from now, magkikita-kita tayo. Magkita-kita tayo sa isang event, sa isang occasion. Si Stephanie, si Shi, at saka si Benjamin, si Gerald, sa 5% alone, kumita na sila ng 1.276. 1,276,000. Samantalang yung iba, guess what? Wala silang 1 million. Bakit? Makikita mo sa bank account, yes, 1 million lang siya. 1 million siya. But yung purchasing power na tinatawag, correct, kung ano yung mabibili mo, is only worth 773. Ayan, kaya multiple screen, medyo nagpo-compute ako sa gilid. So in short, sa 5 years na yon, yung kinita, yung iba 773, yung tatlo nating binanggit na nag-invest nasa 1.2. Ibig sabihin, ang difference nila is 503,000 pesos. Kalahating milyon ang naging difference sa loob lang ng 5 taon. Ngayon, kung pinalaki pa natin yan, kung 10% mas malala. Ito, kung 10%, ang naging difference niyan would be 837,000. So, anong ibig sabihin niyan, Julian? Bakit ko to dinidiscuss? Bakit ang tagal? Bakit natin pinapasukan ng numbers? Alam ko po, medyo hindi tayo komportable kapag may numbers. But again, once you attend our program, paladaliin natin siya. Again, website lang, hindi nyo po kailangan mag-compute, lalabas yung mga numbers. Now, bakit ko siya binibigyan ng emphasis? Kasi po, babalik tayo dun sa number 1 na question kanina. Bakit feeling mo the more you work harder, the less money you make?
Kasi nga po, nawawalan tayo ng oras for our health. Nawawalan tayo ng oras for our families, which leads to burnout. Nawawalan tayo ng oras to learn a different skill. Na kung ginamit sana natin, you don't need to work hard. Parehas lang naman kayo eh. Yung isang tao kumita ng 1 milyon neto, isang tao kumita ng 1 million neto. Parehas na parehas. Pero yung isang tao, dahil lang hindi siya nag-invest, 700,000 na lang yung worth ng pera niya. Yung isang tao, dahil nag-invest siya, 1.2, close to 1.3. So in 5 years difference, 500,000. Ang daming factors. What if 10 years yan down the road? What if 'di ba? What if 20 years down the road? Makikita nyo na bigla na parehas lang naman kami ng sinasahod ng tao na to o ng revenue o income ng tao na to. Bakit siya nakabili na ng multiple properties? Ako hindi. Yun po. It could be as simple as dahil nag-invest sila at ikaw hindi. So yun po yung sagot ko doon sa tanong na ano yung magiging opportunity cost or risk sa 3 to 5 years, di ba? Versus now we're talking about opportunity. If we meet again in 5 years, ay for sure, hindi na opportunity, kundi lost opportunity ang ating magiging topic. And tama yan, ano? So if you start to learn today, no, ang binibili natin is yung time na mawawala sa atin. Tulad din ng mga nag-e-enroll sa mga courses ni Mami N. No? So, gusto nyo bang magkamali pa kayo, mag-trial and error pa kayo ng tulad ng pinagdaanan ko? O gusto nyo bang kung ano na yung natutunan ko, ibibigay ko na lang sa inyo, ida-download ko na lang sa inyo para yung daan ninyo, hindi na bako-bako, hindi na kayo mapupunta doon sa mga pagkakamali na pinagdaanan ko, hindi ba? Pareho lang ng ano, no? So, investing whether in business or in stock market, you learn from somebody who has already committed the mistakes, tapos i-distill na. Kinuha na lang nila yung mga tamang structure, tamang system ituturo sa inyo para tuloy-tuloy na yung success. Of course, 99%, there is no 100% guarantee. Pero at least kung magta-trial and error tayo, kahit nasa YouTube, ang dami-daming mga videos na pwedeng panuorin, pero hindi lahat 'yon sasabihin na ganito na mag-a-agree sila kasi iba-iba yung kanilang paniniwala. Kanino ka maniniwala? Yung pa lang, no, doon pa lang napaka-confusing na nun. So, get it from somebody who has really proven the system and proven na yung structure na nag-work. Yan, sa dami ng sinabi natin, kunento natin, ang question, Coach, is, paano silang tututo? Yan. How to learn from you. Ayan, how to learn from me. Okay, napaka-simple lang po. So, baka later, no, we can post our mga links sa chat. And actually, kung yun gusto niyo talaga matuto about the stock market, you can follow me sa mga socials kasi almost every day I post content about these topics. And ito po, meron din akong actually program na i-run, which is a free program. It is a 3-hour program, no? And pwede silang umattend doon. Mas i-breakdown natin ng onte yung hindi lang onte, i-breakdown talaga natin what the stock market is, paano sila kikita, how they can actually beat the institutions this 2026. And as a bonus, maglalaro pa tayo ng game. And lahat po ito is about 3 hours and libre po siya. Wala kayong kailangan gawin, kailangan nyo lang mag-register and gagawin natin siya sa Zoom. Para kung nasang parte man kayo ng Pilipinas or ng mundo, kung meron tayong mga friends na OFW, kanina parang si Anton, OFW ata siya, no? Pwede kayong sumali. Sabi ko, Joy, ganyan na ganyan po magturo si Julian. Distilled na yung years of experience niya in his programs, kaya di mo na kailangang mag-trial and error. Yeah, nakikita ko na ngayon. Thank you, Doc Joy. Ayan. Sabi ni Benjamin Kisol, minimal cost of money daw. So, balikan natin. Is it okay, Coach Julian, na balikan natin yung mga questions na kanina pang tinatanong? Merong kanina dito na maagang nagtanong ng question. Sabi niya, tungkol daw sa gera, paano daw ang ma-affect? Paano siyang na-affect? Stock market nitong mga nangyayari. Yan, ito. Paano na lang yung ating mga investments sa stock market? Affected ba daw? Magandang tanong. Sige, sagutin po natin yan. Ngayon po is, okay, medyo nagkagirahan na nga ng mga nakaraang in the past few hours. Paano siya makaka-apekto? Sa totoo lang, sa ngayon, wala pa siya masyadong impact. Bakit? Kasi po, yung mga players ng stock market or yung mga nag-i-invest sa stock market is also mga institutions.
Ang institutions po, tulad ng mga banks, insurance companies, mga trusts, ayan, diyan po nila ini-invest ang pera natin, no? Sa totoo lang. Ngayon, calculated po sila kapag gumagalaw. They don't move based on emotions. Kaya sa ngayon, hindi pa masyadong gumagalaw yung market, wala pa masyadong impact kasi hindi pa naman ina-analyze pa nila, hindi pa ganoon kalaki yung risk, so to speak. Now, sabihin nila, Julian, sige, okay, baka ngayon lang yan. Paano yung mga previous? Yung previous po na gera, kung matatandaan natin, yung mga Ukraine, Russia, di ba? Mga 4 years ago, 3 years ago, no? Sa totoo lang, hindi rin siya masyadong naka-apekto sa market. Hindi masyadong naka-apekto. Anong mga nakaka-apekto sa market? Okay, ito po COVID, no? Na-experience nating lahat, medyo kakaiba siya. COVID happened March of 2020. Ayan, 6 years na, no? Ang bilis pala, 6 years na. Okay, March of 2020. Bumagsak po ang stock market. Bumagsak ang stock market. Pero, inabot lang ng roughly mga 8 months bago siya nag-recover. And ngayon, kung nag-invest ka during nung COVID, mas malaki sana ang kinita nating lahat. So how will it affect the market? Number 1, sa ngayon wala pa po. Number 2, potentially bumagsak. Pwedeng malaki, pwedeng hindi masyadong malaki. Ngayon, kung babagsak man siya ng malaki, ito, unahan ko na po kayo. Pag bumagsak siya ng malaki, sa totoo lang good. Again, ayoko maging insensitive kasi po, gera is really not good. So, paano mo siya pagbalik-balik na rin? Ako po, I don't support gera. 100% ayaw natin yan pinag-uusapan. Pero if we are just logical, tatanungin nyo lang po anong epekto nito sa stock market. Baka bumagsak. Pero it's also, pag bumagsak, remember kanina pinag-usapan natin, naghahanap tayo ng discount. Ito yung opportunity natin para magkaroon ng discount. Baka major discount, ito yung mga bagsak presyo na discount. Na kung kinapture natin siya, we would have made a lot of money, or we can make a lot of money in the future. And this is not just theory, this is actual practice. Bakit? Ibalik po natin sa COVID. Again, ayaw na nating alalahanin, medyo masakit na panahon ito sa buhay natin. Even for myself and my family, during COVID po, I lost my grandmother and an uncle. Yung time na yon. So medyo, kahit ako po ayaw kong pinag-uusapan ito. But if again, we are just being logical about it, nung bumagsak ang stock market, I was ready. I invested a lot of money. Not a lot, I invested a significant amount of money. And that was enough para makapagpatayo po ako ng bahay. So during COVID, 2021, I was actually building a house in Nuvali. Hindi ko lang yan masyadong pinopost dahil, again, sensitive topic po siya. But in reality, me and my students, we were making money. Kaya ngayon po, kung magkakagera, wag naman. Ako ayoko talaga. Wag naman. Pero kung matuloy ang gera, hindi na natin yan hawak. Pag bumagsak ang market, is your perfect opportunity to make money. So yun. Ayoko nang pahabain. Medyo emotional po yung part na yan. Pero yun. Malaking in a way, we don't want it, but it could be a good opportunity for us. Yun, ganun na lang natin siya isabihin. Okay, so I'd like to acknowledge lang si Anton Mon, siya yung nagtanong. Medyo nakakakaba daw ngayon yung stock market as sigalot sa Middle East. Dorothy naman ay nagtanong, paano po magkaka-apekto yung war ngayon sa stocks, at nasagot mo na. Sabi Anton, siya daw ay broker na lang dahil ayaw niya na yatang maging broker dahil lagi daw siyang puyat sa kaabang, which is mali daw. No, nagsuffer daw yung health niya. And si Benjamin Kizol, sabi niya, depende ang effect sa industry na selected. Kasi kahit na nung COVID pandemic, merong mga bumagsak pero merong mga tumaas din. Merong mga industry na napaka-successful during that time. Tapos sabi ni Richard Magallanes, there is a Chinese saying that there is always an opportunity in every crisis. Yan. Yun din ang mga negosyante, yun yung kanilang pananaw, no, na okay, bumagsak ito. Kung business-minded ka, bumagsak ito, hindi ka lang basta okay lang na bumagsak. Maghahanap ka, ano yung pumapatok ngayon? Dahil marami ring negosyo na nag-umpisa nung COVID na hanggang ngayon, kung hindi nangyari yung COVID, hindi nila naumpisahan yung business na yon. Nakita nila yung opportunity. Yan, no? So, yan. Sabi ni, Sinto, Dario Salva, and our economy seems volatile with inflation as one of our enemy, which is the best investment we can do, especially for ordinary Filipinos who just want to leverage. Salamat po. Ayan, sige. The best investment that you can do is your investment in yourself. I love that.
Yan. So, we start with education, not with capital. Ano ibig sabihin nun? Dahil sa tanong mo na yan, ang iniisip kasi natin is, invest agad ako. Pasukan ko to. Stock market, yes, invest agad. You are starting with capital. But in reality, we should start on the best investment, and that best investment is our investment in ourselves. Kasi we do not know what we don't know. Yung investment mo sa isang asset, sa isang bagay, pwedeng mawala, pwedeng hindi lumago. Pero yung investment mo sa sarili mo, nasa sayo na yan. Panghabang buhay mo na knowledge, na skills na mabibitbit siya. Na kahit anuman ang mangyari, pwede mo siyang magamit over and over again. Diba? Case in point, merong story ng goose that lays the golden eggs. Napaka-basic, para tayong baby. Doon sa kwento ng golden goose, alam nyo naman na yun, hindi na natin pahabain. Pero meron daw farmer, nakakuha sila ng golden goose, either binili or something, tapos everyday nangingitlog siya ng golden egg. Uy, natutuwa sila. Pero lumaki agad yung pangarap nila, yung greed nila, hanggang they decided, sige, katayin natin yung goose para kunin na natin lahat ng golden egg sa loob. Nung to their dismay, nung binuksan nila yung golden goose, wala silang nakitang golden egg sa loob. Now, anong bottom line? It could be, okay, baka yung bottom line niya, since children's story to is about greed. Pero tayo, in terms of money, what could be the lesson? The lesson could be, invest in yourself. Bakit? Kasi baka yung farmer, pag inisip, ako sa totoo lang, inisip ko, hindi ba basic yun? Di ba niya naisip na nagpo-produce yung itlog yung gansa ng itlog na gold? Hindi, nagpo-produce siya, hindi siya nakastore. Hindi warehouse yung gansa eh. Manufacturing factory yung gansa. So kailangan mo lang maghintay, everyday lalabas yung itlog. Hindi siya warehouse na nandun lahat ng itlog, bubuksan mo na lang nandun. Diba? Parang for me, basic yung concept na yun. Pero baka for ating mga kaibigan, baka hindi pa siya sobrang basic. Which is, we're not saying it's wrong, baka hindi pa lang tayo namumulat sa stock market. Kaya, balikan natin yung tanong ni Darius. Invest in yourself first. Invest in yourself para lumaki ang ating mindset, lumaki ang ating money threshold, matutunan natin ang knowledge, ang skills, magkaroon tayo ng experience. That's the time we invest in the stock market to make money. Yun. Ito naman, ito suki natin to si Miss C, hindi ko lang talaga mabasa yung kanyang pangalan. Yan, kasi walang bawel No, sabi niya, ano ba yung mga website ang pwedeng gamitin para bumili or mag-check ng stocks? And what is usually the mode of payment? Via PayPal ba, Western Union, GCash, Maya, bank transfer? Okay. Yung kaninang website siguro na nababanggit. Okay. So, meron po akong mga ginagamit na website na sasabihin ko sa inyo once you enroll. Pero hindi, sige. Yung isang website po na ginagamit ko is what we call Yahoo. Okay, hindi Google kundi Yahoo. Okay, nag-Google po ako for other things. Pero for these reports, I use Yahoo, number 1. Number 2, yung isa ko pang website na ginagamit is what I call TradingView. Okay? So, hindi po ako sponsored. Wala po akong kita dyan. Pero, kung gusto niyo, wala akong commission dyan. Pero meron tayong link. Yung link na yon is, dahil ginagamit ko to for more than 10 years, pag gamitin niyo yung link ko, tapos magbabayad kayo, meron kayong discount. Kayo actually ang kikita, hindi ako. Pero kanina, sinabi na natin, you can actually use this for free. So, hindi nyo talaga actually kailangan magbayad. Diba? Yeah. So, yun po yung dalawang website na ginagamit ko. And ano yung usually mode of payment? Baka tinatanong niya kapag mag-open na siya ng account. Kapag mag-open ka kung mag-open ka po ng account, nahanap ko na. SCH, mahirap, So, si Miss C, kung mag-open ka ng account, I suggest, sige, mag-message ka muna din sa akin para alam ko rin kung nag-invest ka na ba, may current ka ba na portfolio or ano. Kasi baka mamaya, baka nga mag-open ka ng account, mukhang marami siyang pera, baka anak to ni Henry C. Or kasi C, baka marami siyang pera, mag-invest ka agad, baka hindi mo pa alam kung ano yung stocks na pipiliin mo, baka ma-lose ka ng money. So maganda mag-PM ka muna sa akin. Now, ano yung mode of payment? Ang pinakamadali sa ngayon, bank transfers. Bank transfers. Or, kung medyo mas open ka and yung broker mo is also accepting, you can also use crypto to pay. Bakit po? Kasi ang crypto, hindi lang medyo mababa talaga ang fees and super bilis. In about 15 minutes to 1 hour, dadating na yung pera mo. Sa bank transfer fees kasi,
malaki ang fees na binabayaran, tapos usually it takes a couple of weeks. Ayan. Again, wala po tayong kikitain sa mga sinasabi natin. Pero dahil question siya, sinagot lang po natin. Okay. Thank you, Coach. No, ito si Marilyn, hindi daw siya techie kaya takot siyang mag-invest lalo na sa mga online business. Kailangan ba techie? Ayan, magandang tanong yan. Ako, alam po ng students ko to. Ako yung isang tao na hindi rin sobrang techie. As in, kahit yung mga Zoom, kaya nga po naka-multiple screen para hindi ko nililipat kasi nalilito rin ako minsan. Diba? So ako po mismo, personally, hindi ako techie. Pag pumunta kayo sa event ko, wala kayong makikitang PowerPoint. Lahat po siya sinusulat ko. Kasi kahit ako mismo, hindi ako techie, hindi ako marunong mga animation na ganyan. Wala po akong alam dyan. So, kay Marilyn, or kung sino man ang nagtatanong din, hindi po kailangan ng techie. Kasi again, may checklist po tayo. Makikita nyo yung checklist, literally, checklist, babasahin nyo dito sa isang kamay, titingnan mo sa screen, i-check mo na lang siya. Or kung gusto natin na medyo mas formal, Excel lang ang gagamitin, and you can choose na if you want to invest or not. Kasi makikita na natin siya doon very clearly. Yun, ganun siya. So, hindi kailangan ng techie. Sabi ni Madeline, since na-mention mo yung war ngayon, can you give advice na lang on what is the best thing to do if the market is low? Best thing to do when the market is low, buy. Sobrang dali lang. Baliktad po, opo. Ang strategy po natin revolves around discount. Bibili tayo when the stock market is crashing, when the stock market is low, when the stock market is at a discount. Kami po ng mga students ko, medyo baliw po kami mag-isip Pag yung market, nakita nyo sa news, kumikita, lahat ng tao masaya. Kami po nalulungkot. Gusto namin bumagsak yung market. Di ba? Baliktad. Kasi po, we make money once the market is down. Kasi nga, bibili ka ng discount. Bakit? Kasi kapag nakabili ka ng discount, onting tubo lang, okay ka na. Isipin nyo, kunwari nakabili ka ng, kahit saging, 100 pesos per kilo. Para ibenta mo yung saging, para tumubo ka, baka kailangan mo ibenta ng 120. Baka considering na may transportation fee ka, may tindahan ka, pwesto, rental and everything, di ba? Baka kailangan mo benta ng 120 para lang tumubo ka. Kung bumili ka ng saging sa bagsakan, di ba? Yung mga alas 4 ng umaga, di ba? Yung mga ganung pwesto. Nabili mo yung saging ng 50 pesos. Kahit ibenta mo lang ng 60 o 70, tubo ka na. Yung mga kakompetensya mo, 100 binibili. Ikaw, nag-effort ka ng konti dahil sa bagsakan, 60 to 70 lang, panalo ka na. Ngayon, kung ibibenta mo ng 120, edi doble-doble yung kinita mo. Di ba? So, ganun din po yung approach natin sa stock market. Bibili ka during the discount, hindi during yung kapag mataas. So, ito yung siguro yung tanong ni Max. Sabi niya, pero di ba tatamaan din ng stock market sa pandemic or AI or war? Paano siya magiging protection? Yes, ang tanong dito is, paano kung nakabili ka nung mataas tapos biglang bumagsak? Good question. Okay. Kung nakabili ka ng sobrang taas, ibig sabihin, hindi ka umattend ng session ko. Kasi hindi natin yan tinuturo na nakabili ka ng mataas. Dapat nga sa discount ka. Ngayon, kapag naman bumili ka na doon sa discount, maghihintay tayo ng further discount. Tapos saka ka bibili ulit. So ulitin natin yung situation na. Kunwari, nakabili ka ng mataas, tapos saka siya bumagsak, medyo iyak-iyak tayo ng onte. Pero, it means, hindi ka nga naka-attend ng session ko. Yun yung number 1. Number 2, kunwari, umattend ka na ng session ko, tapos nakabili ka pa rin ng medyo mataas, pag bumagsak yan, bibili tayo ulit. Dahil tinuturo din natin doon yung allocation na tinatawag. Ano ibig sabihin ng allocation? Ibabalik natin doon sa kwento kanina, naalala ko na, kapag gambling, uso yung all-in. Diba? All-in, mayabang ka all-in, diba? Parang sa mga movies. Ginaganon pa yung mga chips, diba? All-in. Pag sa amin po, ang tinuturo ko sa mga students is, meron tayong allocation. Percentages lang ulit. Hindi tayo nag-all-in. Para kapag bumagsak siya, ibili ka ulit. Diba? Meron kang may bala ka pa, kumbaga. May bala ka pa. Hindi ka nag-all-in tapos iyak na lang, pikit mata na lang, hoping na umakyat siya. May bala ka pa. Now, for some of you na baka may advance tayo ng mga participants sa session natin today, yung strategy na yan, tinatawag nila DCA or baka PCA ang tawag nila dyan. Peso cost average. Ibig sabihin, habang bumababa, nagpe-peso cost sila. But in reality, tatanungin ko kayo, kailan mo malalaman kung ito na ba yung level na dapat kang bumibili? Kasi baka sabihin mo, 50 pesos ngayon. Next month, bumaba to 48, bibili na ako ulit. Tama naman eh. Kasi bumaba siya. Bumaba siya to 47, bibili ako ulit. Ganun ba? Hanggang kailan ka bibili? Kasi baka mamaya 50 to piso, 50 times yun.
di ba? Yung strategy po namin, again, we have a system, we have a structure kung saan hindi dahil bumaba siya ng 48, 47, 46, bibili ka na agad. Kung ano yung meron tayong tinitingnan na exact price point kung kailan ka lang bibili. In that way, mas structured siya, hindi siya based on emotion, and hindi ka ubos lagi na yung kada buwan bili ka ng bili tas halos wala namang naging difference dun sa presyo kasi piso lang yung naging difference. So yan. So isa yan sa mga tinuturo ko rin sa session. No, so ito yung last question na isisingit ko na to. No, kasi magkapatid tong question na to. Si Richard Magallanes, sabi niya, mas okay po ba ang stock market compared to mutual fund? Tapos ito namang si Earl Rain, sabi niya, question, kaya hindi siya nag-i-invest dahil sa VUL. Nag-invest daw siya sa VUL insurance pero nalugi siya. Ano pong masasabi niyo doon? Yung VUL daw niya ay 10 years na. So yun. Maybe we can just compare what these instruments are compared to stock market investing bago tayo last word na from you. Sige po. Okay. Medyo kinabahan ako sa tanong kasi Mutual fund. Opo, no. Kinakabahan ako pag mga live na ganyan, kasi syempre public no. Pero sige, sagutin natin siya ng maayos. Galit sa atin. May mga friends tayo sa industry din. Syempre po, ilang years ko na to ginagawa. Ginagawa ko to for 14 years, pero nasa market na ako for 20 years. Mula nung teenager pa po ako. Pero anyway, sige. Ito po yung sagot ko dyan, no. Si Earl at saka yung kanina, sorry, hindi ko na-capture yung name. Pero anyway. Richard Magallanes. Ayun, Richard Magallanes and Earl, maraming salamat. Ang ganda ng inyong tanong, no. At ito na yung huling question daw natin for today. Sa mga kaibigan natin, tanungin nyo po Tanungin ninyo, tignan ninyo, basahin ninyo. Why? Saan ba nilalagay ang pera sa mutual fund? Saan ba nilalagay ang pera sa VUL? I-check nyo po yan, basahin nyo po. Nasa website yan ng mga companies na pinagbilan ninyo. Sa totoo lang, most likely, ini-invest yan sa stock market din. Sa stock market din. Bakit? Because ang investment sa stock market is almost 57% ng buong ekonomiya. Stocks din, sabi nga ni Ellen, bakit? Ginamit na natin ng example kanina. And I can talk about this for hours. Diba? Gumagamit ka ng kuryente, Meralco, stock market. Gamitin natin Philippine setting para mas maraming makarelate. Kapag heartbroken ka or kapag malungkot ka, anong ginagawa ng tao? Nag-iinom, San Miguel. Masaya, na-promote, prom, Valentine's, anniversary, birthday, inom, San Miguel. Stock market. Diba? Babiyahe kayo, anumang kotse ang gamit nyo, gasolina. Most likely, ang gasolina na yun, umiikot lang eh. Shell, Caltex, Petron, stock market po. Listed po yung mga companies na yan. Pakain kayo, Jollibee, stock market. Babiyahe ka, regardless kung nagko-commute ka, nagko-kotse ka, nag-grab ka, lahat yan gumagamit ng gasolina, stock market. Diba po? Pwede natin siya i-breakdown, but most likely, about 57% of an economy nag-i-invest sa stock market. Ibig sabihin, yung mga mutual fund nyo po at mga VUL ninyo, malamang yan, pag tanungin ninyo, saan ba talaga natin ini-invest yan? Ang sasabihin sa'yo ng agent, either di nila alam or baka stock market. Or baka hindi nyo lang alam na yan yung pinili ninyo kasi ang tawag nila dyan is equities fund. Iniba lang yung term, but in reality, stock market din yun. So, yung tanong ni Anton at saka ni Richard nga at saka yung kanina is, bakit kayo nalugi? Kung stock market naman pala, is most likely because nung pag in-invest nyo po, yun nga no, medyo ingat tayo sa sagot natin. But in reality, nung nag-invest po kasi kayo, may mga fees na yan. Siyempre po, di ba, may mga magaganda silang mga endorser. Siyempre, may mga napanood nyo na yan sa movie, sa website, nagpatayo sila ng mga tarpaulin. Siyempre po, may expense yan. Kasi po tayo business owner, di ba? We can relate naman. Kanino natin i-charge yung business expense? Siyempre sa customer. May pwesto ka, di ba? Nagpagawa tayo ng marketing materials. Siyempre po, sinisingil din naman natin yan sa customer. Tamang business expense lang. Ganon din po sa kanila. Yung mga VUL ninyo or yung mga other instruments, siyempre meron silang pumasok ang ganda ng opisina na pina-aircon ka, pinakapi ka, pinaupo ka doon sa magandang sofa. Siyempre po lahat may expense. So, posibleng nung namili ka na sa mataas na point. Number 2, nagbayad ka ng maraming expenses, ng maraming fees or ng commission, kaya lugi ka hanggang ngayon. Ayan, si Anton, ayan sabi nga, no, sa first 5 years, di mo mararamdaman. Swerte ka ang 5 years eh. Yung iba nga, yung kaninang nag-message 10 years, lugi pa siya. Ganun po talaga. Kaya nga po, yes po ma'am, sorry. Sasabihin ko sana, okay, marami pang question, kaya wala na tayong time. Kaya, continue nyo na lang i-ask yung questions ninyo. At si coach naman, ay meron tayong mga
mga contact details. Paki-post naman ang contact details ni Coach. Yan. Meron siyang LinkedIn, meron siyang Facebook. Dalawa yung Facebook niya. Meron siyang email. So, kung meron kayong question, no? Yan. So, maraming salamat ulit. Naubusan na tayo ng oras. Nag-extend pa tayo ng konti, no? So, thank you very much, Coach Julian. It's been an honor to have you here. Thank you very much. So, until then, mga anak ko, keep shining and keep being business-minded Pinoy. Bye for now. See you next week.